Sir, survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Oo naman sir, kasi para naman mabawasan naman yung mga ano ngayon. Oo. Matino yung mga tao eh. Walang mga nare-rape, walang mga naano. Pati yung mga paggabi parang hindi nakakatakot. Ng simpatsya ng mamamayang Pilipino. Kabaliktaran talagang ginawa ho nila na para si Inday Sara Duterte, kaawaan ng mga sambayan ng Pilipino. Okay, naintindihan ho natin ito. Pero yung dot, ano yan? Okay. Nako. Pahinga ka muna, Presidente, kasi parang pagod ka yata eh. Hinahamon ko dyan, basta kabit tayo ng kwan, kadina. Kahit na sino dyan, yung mga mayayabang dyan sa Quadcom na yan. Lalo na itong Paduano na ito. Dyan tayo sa Lunita nga. Sige nga, ang kakapal nga ng pagmumukha nyo, nagsisiga-sigaan pa kayo. Lumabas kayo dyan sa Kongreso, dito nga tayo sa Lunita, buha ka ng ina nyo. Pag hindi ko kayo pinataob dyan sa loob ng 10 segundo, talo ako. Dadagan Balita News Update. Alright, so welcome back na naman ho mga kabalitaan sa ating palatuntunan. Dito lamang ho sa Danagan Balita News Update Reaction Video sa ating official YouTube channel. Sa mga bago pa lang hong salta dito, sa mga bagong nanonood, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe na agad para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At i-click na lang din po yung notification bell para at least malalaman nyo agad kung anong mga latest update ho sa ating reaction video. Nakikita nyo ba yung mama dyan? Yung mama sa screen ko mga kabalitaan. Nakikita nyo ba? Ngayon ko lang ito napansin eh. So bibigyan ho natin to ng reaction. Kasi nga, malakas, to. Hindi rin natatakot eh. Ang tapang nito, talagang hinamon niya si Boss Paduano mga kabalitaan. Ha? So, parang hindi ho natakot kay Boss Paduano. Ako, kilala ko yan si Paduano. Chairman ho yan, founder ho yan ng RPA-ABB. Ito kaya si Kuya. Ano kayang organization meron ito? So, maya-maya ho, papakinggan ho natin si Kuya kung talagang totoo ba yung sinasabi niyang pag-aahamon ho. Makipagbarilan daw ito ni Paduano. Imagine niyo 10 seconds lang, pababagsakin na ho itong si Boss Paduano mga kabalitaan. Kaya. Ito si Paduano, si Congressman, magaling dito sa barilan eh. Sanay dito at lumaki ho kasi ito sa bundok at yun nga, di ba? Kadre ho siya ng RPA-ABB mga kabalitaan. Founder pa ha? Siya pa talaga yung bumuo ng organisasyon na iyan. Marami tayong mga kakilalang RPA mga kabalitaan. Kaya kilala ho natin si Boss Paduano. Pero yun nga, siya yung kinatawan ng abang lingkod sa Negros mga kabalitaan. Well, dito tayo, focus ho tayo dito sa kay Kuya, yung may berde ho na background. Nako, talagang hinahamon niya si Paduano ng, alam niyo na, yung bang bang bang. Titignan ho natin to kung anong sasabihin nito mga kabalitaan. Dito muna tayo. Ito, ipapakita ko rin sa inyo yung reaction video natin dahil karamihan sa mga tinatanong nito ay pabor sila sa war on drugs. At pakikinggan din natin yung kanilang mga sentimiento o yung mga rason kung ba't paboro sila. Pero meron din ng mga undecided at meron ding iba na ay Marcos ho kami. So mamaya ipapakita ho natin dyan sa inyo mga kabalitaan. At ito naman ho si sino ba? Mula sa GMA News, sabi ni DOJ Secretary. Okay, ito patungkol nga pala to sa kay Garma. Retired Police Colonel, hindi ko mabasa. Reyena ba yung pangalan ito? Retired Police Colonel Garma is being held in the US for alleged money laundering and human rights violations or human rights violators in connection with the Magnitsky Act. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has said.
Napakapino naman, di mabasa. Ang layo kasi ng screen ko dito mga kabalitaan. Oh, so alam na this. Si Garma matapos yung naging di umano witness sa kanyang akusasyon kay Duterte na may reward money at kung ano-ano pa, nakulong ho diyan sa Kongreso ng mga ilang araw, higit isang buwan yata yung pagkakakulong nito. Di bali kasi libre naman yung pagkain. Di ba? Di po ba? So, ayun nga, umalis ng bansa, nakapagtataka ho kasi prior ho sa kanyang pag-alis, 2 months pa lang ay ano na, canceled na pala yung kanyang US visa mga kabalitan. Pero ba't nakalusot ho dyan? Nakalapag pa siya sa LA. Di ba? Gulat kami eh. Pati ako nagulat. Ba't ganun? Meron palang ganun? Makakalusot ka pala pag pupunta ka ng US? So nakakapagtataka talaga ho. Ba't nakalusot? Sino kaya tumulong nun para mapirmahan sa immigration yung kanyang pasaporte? Kasi nga, titignan mo kasi yung visa bago ka makalusot kasi, di ba? Ay, pagpasok mo dun sa airport, siyempre, may ano sila dun eh, may parang tawag nun, check-in area. So, may magche-check ko sa mga plane ticket mo, yung visa mo, di ba? Parang ganun. So, ba't nakalusot? Yun po ang malaking katanungan. Ngayon ho, ay minamaniobra na daw ng ating pamahalaan na ipauwi ho itong si retired Lieutenant Colonel Garma. Subalit, sa latest news ho mga kabalitaan ay hinuhold ho siya ngayon ng US immigration. Dahil nga po daw sa kasong laundering at human rights violators. Itong si human rights violators itong si Garma. So ibig sabihin nun, hindi makakauwi si Garma dito anytime. Kasi nga, hinulgo siya doon. May kaso pala siya doon kinaharap ngayon. So ano bang ano bang diskarte ito? Baka siguro nilaruan lang nila na hindi ho makauwi itong si Garma para hindi magiging, hindi mabubulyaso yung mga nasimulan ho nilang kasinungalingan mga kabalitaan. Yun na po yung pagkakaintindi ko malay ho natin, siyempre talagang parang may anomalya to parang nagkakaroon ng connivance between the personnel diyan sa US immigration at dito ho sa atin. Pero hindi natin alam, atin lang isa hocus-pocus lang ho to. Pero may posibilidad. May chances mga kabalitaan nga para tumagal ho, delaying tactics kasi nga talagang gusto na nilang idiin si Digong Duterte. Siguro baka napilitan siya nung tumistigo ho siya, baka yung script niya binabasa ay nakonsensya ho siya. Ito yung sabi ng mga, hindi natin alam dyan sa Kongreso, sige, basahin mo na lang kasi after a month, papalayasin ka na namin at umalis ka na papuntang Amerika. So may posibleng ganun mga kabalitaan. Then ito namang hinuhold daw siya dahil sa kasong money laundering at itong human rights violation niya, ay baka tactical lang din ho ito para hindi maka-uwi-uwi agad si Garma. At baka takot din sila na mabago ho yung kanyang testimonya at magsumbong ho kung ano talagang totoong pangyayari sa panahon na siya ay tumistigo ho sa Kongreso sa WAD Committee na ito mga kabalitaan. Meron na ho tayong dalawang puntos ho dyan kasi takot yan umiiyak nga Paano ba magkakaroon ng affidavit to nga nakulong ka man sa loob, nasa loob ka ng kulungan, tapos nung nakaschedule na ho ng hearing, pumunta ka na dun at may affidavit, may sinumpaang salaysay na ho si Garma. Wow, magic. So ayun po, ito lang po yung nakikita ho natin dito, yung pag-hold ng US kay Garma. Baka ho diskarte ito sa ating pamahalaan na i-hold nyo muna dyan kasi hindi natin alam kung ano yung mga rason nila para mapaniwala ho nila itong mga nasa Estados Unidos. Di po ho ba? So ngayon, lipat ho tayo ng usapin. Dito ho tayo sa nagsisurvey. Dito po tayo ngayon sa Life Homes Pasig. Katapat natin yung Choice Market Robinson, mga kababayan. Dito po tayo magkakali survey. Topic natin, yun pa rin. Kung pabor ba sila na ibalik ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Dahil trending to ngayon, pinag-uusapan
Congress dahil pinatawag ngayon si Duterte. So, umpisahan na po natin. Kasama ko po ngayon si RTV. Ayan. Let's go. Sir, okay lang survey. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni Oo, dapat lang. Pabor yan, pabor. Pabor sa Dapat amin lang yan. ibalik yan kasi naglabasan na yung mga kawat ngayon. Dito nga lang. Pabor sa amin yan, pabor. Ang dami na nag-ano, tawag dito. Wala si Duterte, nagbumalik na. Nagnanakaw. Tama yan, balik yan. Ay, na-high blood yan, baka katakin. Ayun na. Oo, na-high blood ako talaga. Grabe. Duterte kami, Duterte pa rin kami. Duterte pa kayo, ibalik tama. Tama na ibalik. Walang kwenta si Marcos. Labas na ng sama ng loob si Sir. Walang kwenta daw. Eh, Duterte talaga dapat. Tatlo sila mga kababayan, Duterte. Thank you, Sir. Salamat. Sayang. Sayang na ang boto ni Sir kay Marcos. Salamat, Sir. Thank you. Sir, kayo, Sir. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Marcos kami. Marcos kayo? So, hindi kayo pabor, Sir? Sige po, salamat. Sir, kayo, Sir, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Kayo, Sir? Undecided. Ayun, shout out kay La, Sir. Ayan. Mga grab dito sa Live Homes. Ayan. Ito si Sir. Sir, okay lang, Sir? Survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pwede sir, pwede. Pwede, bakit po? Para mabawasan yung mga adik. Para mabawasan ang mga adik. Salamat, Sir. Thank you. Nawasan yung mga adik daw. Porto. Sir, survey lang, Sir. Okay lang. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Idol ko yan eh. Idol. Oh, shoutout sa mga tropa ko dyan ha. Happy birthday sa inyo. Thank you, Sir. Kayo, ma'am, pabor kayo? Pabor. Si ma'am. Balik si President Duterte. Pwede. Thank you. Daming pabor, no? Tayo. Sir, okay lang, Sir. Survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Oo naman sir, kasi para naman mabawasan naman yung mga ano ngayon. Oo. Sige, Sir. Thank you. Sir, okay lang, Sir. Pabor ka ba, Sir, na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo naman, para hindi na mabalik ulit yung mga drugs na nababalik ulit ngayon. Ang hirap kasi. Madami na ba ulit ngayon? Bumabalik na naman. Oh, di ba? Maganda na nga yung wala ngayon yung mga ano na yan. Ang hirap. Wala eh, mayor natin ngayon, wala eh. Walang pakialam eh. Mas okay si Duterte dahil nauubos lahat ng mga nagdadrugs. Oo. Marami rito man. Banda rito sa Napico na to, dami. Mas diba? kalat dito yan. Sila mismo nakakaalam eh. Mas magandang mawala lahat yan sila para hindi na para nananahimik lahat. Uso ang nakawan, uso lahat ang patayan dahil sa kanila. Pero nung dating si Duterte pa eh, unti-unting nauubos. Uso nga yung yung sasakay sila sa motor na riding in tandem na pinapatay nila yung mga nagsasabog. Thank you, Sir. Mabuhay po kayo. Pabor si Sir. Mararamdaman mo tayo. Sir, okay lang. Sir, okay lang, Sir. Survey lang po. Pabor ka ba, Sir, na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ayun, undecided si Sir. Thank you, Sir. Ito tayo sa mga riders. Sir, okay lang, survey. Eh, yung iba talagang ayaw lang mag-comment eh. Pabor ba kayo, Sir? Ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pabor? Oo. Para matigil din yung mga makukulit. Kasi lumabas na naman ang makukulit eh. Diba? Sige, Sir, thank you. YouTube, Sir. Vincent Tabigi. Kayo, Sir. Thank you, Sir. Sir, okay lang. Saan? Tayo guys, Sir. Di ba? Oh. Narinig natin sa mga... Sir, okay lang, Sir. Survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo. Bakit, Sir? Para maubos yung mga adik. Yung
Umami na ba ulit ngayon? Hindi na ano ko lang ba, parang bumalik na naman yung mga ano eh, yung Tama. halimbawa, yung dating ano si Duterte, presidente. Matino yung mga tao eh. Walang mga nare-rape, walang mga na ano. Pati yung mga paggabi parang hindi nakakatakot. Ganun yung si Duterte. Ngayon, Sige sir, thank you sir. Salamat. nakakatakot na. Sir, kayo sir, okay lang. Pabor ka ba sir na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? So ayun po mga kabaitaan, no? Talagang nararamdaman ho natin na marami ho talagang mamamayan at kapwa Pilipino na nagnanais ho na maibalik yung war on drugs sa ating bansa. Yun sana ginawa ng HUAD Committee, di po ho ba? Nagtatanong sila, nagsisurvey ho sila para meron ho silang basihan para magiging fair po yung kanilang magiging investigasyon. Ang problema lang, binibase lang ho talaga nila yung mga sinumpaang salaysay na may galit ni Tatay Digong Duterte. Di po ba? So ang mangyayari, magiging bias na ho yung investigation. Kasi doon pa lang sa affidavit na yon, doon ang lahat na binibase yung mga katanungan. Hindi man lang nag-invite ng mga nabiktima ng ating mga mga biniktima ng mga addict like nanggagahasa, nangu-hostage, nangu-hold up, at sariling pamilya, talagang wala nang pinipili. So parang ewan ko lang, but hindi ho ipinagpatuloy itong war on drugs, yung palisiyan ni Tatay Digong Duterte. So yun po ang problema ngayon. Dapat tinanong ho nila yung sambayan ng Pilipino bago sila gumawa ng pagdinig para hindi ho talaga sila masisisi. Hindi ho na natin masisisi ang taong bayan sa mga nakikita ho nila sa hearing na iyan kasi nga malaki hong kakulangan ho. Kulang sa tamang proseso ho ang naturang pagdinig kasi nga siyempre may dikta ho yun sa taas ho nila. Hindi talaga ginawa nila yan para kumbaga para sa taong bayan. Hindi ho nakikita at ramdam ho natin mga kabalitaan. Kaya sana matauhan ho sila at makapag-isip-isip dahil sa nakita natin sa pagdinig talagang dominado talaga sila ni Tatay Digong Duterte at maraming taong nagsasabi na isa laban sa marami. Hindi nila mahuli-huli si Tatay Digong, hindi nila ma-corner at sila pa yung mas pinapangaralan. Di ba? So, yun po mga kabalitaan, yun po ang pinakamalakihong kakulangan ho sa pagdinig na ito. Siguro kung nasa tamang proseso ito, sigurado ho, mas makukuha pa nilang simpatsya ng mamamayang Pilipino. Kabaliktaran talagang ginawa ho nila na para si Inday Sara Duterte, kaawaan ng mga sambayan ng Pilipino. Hindi ho nila ina-anticipate ho na yun pala yung magiging resulta sa kanilang investigasyon. Di po ba? President Bongbong Marcos, tama po ba? Sige nga, magsalita nga kayo dyan. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, wag nyo kasing anuhin si President Bongbong. Nakapag-ani na, katatanim pa lang, tapos nakapag-ani na agad mga kabalitaan. Di ba? Ano pa bang masasabi mo dito, Bongbong Marcos? At sa amin, nakapag-harvest na kami. Oo, naintindihan namin, nakapag-harvest na ho kayo. Ano pa ba? Okay. Hindi namin maintindihan ano 'yon, Presidente? Not eat the Not eat that? Ano pa ba yung not eat that? Hindi ko naintindihan yung not eat that. Pero yung nakapag-harvest kayo, katatanim nyo lang, pero nakapag-harvest na agad kayo. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim tama. lang Tama. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin. Okay, naintindihan natin ito. Pero yung dot, ano yun? Not eat the... Okay. Nako. Pahinga ka muna, Presidente, kasi parang pagod ka yata pagod ka yata doon sa mga pagkumpuni ng project niyo po. Yung tawag nun? Yung flood control projects. Anyway, diretso tayo mga kabalitaan sa ating
patuloy nating pagbibigay ng impormasyon dahil itong nakaberde na background ay talagang walang takot na hinamo na makipag bang 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 ni Boss Paduano. Nako. Grabe, matapang pa rin. Kung matapang si Duterte, mas matapang si Congressman Paduano. Mas may matapang pa pala sa kanilang dalawa. So ito, pakinggan at panoorin niyo po kung ano po yung mga sinasabi nito laban kay Congressman Stephen Paduano, mga kabalitaan. Na kung saan ay itong si Paduano namimihasa na. At akala mo kung sino na itong Paduano na ito eh. Diyan ang lilisik na ang mata nitong animal na ito. Lahat ng resource person niya sinisigawan na niya. Tarantado talaga. Grabe. Mamaya po, ipapanood ko yung sinabi ni President Duterte sa kanya na unggoy yan. Yan, si Paduano na yon. Tingnan nyo, ito ba ang asal nitong mga, ito? Ito ba ang asal nitong mga hayop na pinapasweldo natin? Hindi lang natin pinapasweldo ito eh. Pinagnanakawan pa tayo itong mga animal na mga hayop na itong mga congressman na ito eh. Tapos ganyan kumakaasta dyan sa kongreso, nakala mo siga. Ikaw, Paduano, namimihasa ka na, sabi ko sa iyo. Magpirmahan na lang tayo. Gagawa tayo ng kasunduan sa papipirmahan ng mga horado dyan sa Supreme Court. Magpirmahan tayo. Tapos dyan tayo sa lunita. Magtali tayo ng kadina. Yung ang agwat lang, isang roller lang. Itali yung kadina sa baywang mo, itali yung kadina sa baywang ko. Ang agwat lang natin isang roller lang. Nako. Sige nga. Ang iksi lang nun. Tanggapin mo nga hamon ko kung ikaw matapang talaga. Buisit ako din sa hayop na ito eh. Oy, ko. Napaka-seryosong hamon ni Congressman Stephen Paduano. Ang tanong ho ba magtatanong ako kay Kuya. Itong si Kuya, kilala niya ba si Congressman Stephen Paduano? O baka nito lang nasa kongreso na ho itong si Congressman Paduano. I mean, kung bangbangan lang ho, nako. Ewan ko kung hindi na ako magsasalita kasi hindi rin natin kilala si Kuya, nakaka-cowboy si Kuya eh, di ba? O nakaka-cowboy si Kuya pero pag ganito, pag ang taong naghahamon ho, may abilidad ho talaga to. May tinatago tong abilidad, mga kabalitaan. Hindi ka naman siguro tanga nga wala kang kalam-alam kahit self-defense man lang tapos magamon-hamon ka, hahamunin mo yung tao sa social media, naka-video ka pa, nakikita ka, di ba? So ito, seryoso ho si Kuya dito, mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, medyo masabi ho natin na nakahanap ng katapat itong si Congressman Paduano. Ang tanong lang, kung totoo ba o baka si Kuya, baka may pagka-ala Duterte din to at hindi natin alam, o baka nagbibiro lang si Kuya pero seryoso ho siya. Tingnan niyo po, mga kabalitaan. Napaka-seryoso ho at talagang pinanindigan niya na makipag-bang-bang-bang daw siya kay Congressman Paduano. Ang tanong din, kung makita ni Congressman Paduano, kakasa kaya si Congressman Paduano sa hamon ni Kuya, mga kabalitaan? Pero siguro, di ho natin alam. Di po ho ba? Talagang yun ang gusto ni Kuya na hinahamon niya si Congressman Paduano ng makipag-bang-bang-bang sa kanya, mga kabalitaan. So, hintahin na lang natin kung nakita to, napanood to ni Congressman yung video ho niya. Sila ng dalawang mag-usap kung anong mga arrangement ho nila, kung totoo ho. Pero matalino rin ho si Congressman Paduano. Marami pa po yung project na hindi pa po tapos-tapos. Siguro hintayin nyo lang muna, Kuya, patapusin niyo muna siya sa kanyang termino, di kaya sa mga projects niya sa kanilang lalawigan. Para, siyempre, ligasiyaw po yan sa isang congressman na may natapos o may nagawang proyekto sa kanyang sakupang lalawigan, mga kabalitaan. Pero ito si Kuya, seryoso ako na naniniwala sa kanya na talagang seryoso din ho siya sa kanyang binabalak at paghahamon ho sa ating butihing kongresista na si Boss Paduano, mga kabalitaan. At hindi ho dito magtatapos tong video na to. Aabangan ho natin si Kuya kung meron pa po siyang mga i-upload na video para at least makikita natin kung ito'y ano lang ba, pananakot lang ba sa kanya. Kasi ang kilala ko lang matapang talaga sa buong Pilipinas, ito lang talaga si Tatay Digong Duterte.
Ang dami nang ginorgon niya dito mga kabalitaan ng mga pasaway sa kanilang lugar sa panahon na siya ay medyo bata-bata pa ho. Ngayon kasi nakatungkod na, may edad na rin, 73 or 80 years old. So medyo ano na rin siya, no? Mahina na rin. Pero itong si Congressman Paduano, matapang din to. May mga kasamahan to sa bundok, may mga armas to, isa tong leader ho na siyempre nakikipag-away dati sa gobyerno para ho magkaroon ho sila ng mapansin ho sila at mabigyan sila ng priority o di kaya kung anong gustong hiniling nila, sana mapansin ng ating gobyerno. Kasi yun ho sila nakipaglaban ho sa kanilang karapatan na maging pantay. Kasi karamihan kasi sa mga NPA mga kabaitaan ay taga nakipaglaban ho sa mga kasundaluhan natin dahil dati ho kasi yung mga kasundaluhan, mga abusado di umano. Tapos nananakit daw, kaya sila nagkaroon ho ng ganon, ng hukbo. So hanggang ngayon ho, binuhay sila dati ni Juma Season at nagkaroon ho ng mga iba-ibang grupo armadong kusugo sa kabundukan mga kabalitaan. Pero itong si Sir Paduano, Congressman, Boss Amo, hindi rin siguro to aatras kasi ano rin to kung karanasan lang yung pag-uusapan, nako, ang karanasan nun talagang kinakain ho yung mga bala niya dati. Seryoso niyan mga kabalitaan kasi nga kagrupo niya yung mga armado Siya rin yung founderan ng RPA-ABB. Kung hindi nyo na narinig, matunog ho yan sa Negros Island region mga kabalitaan at saka sa Western at Central Visayas, Eastern Visayas din. Sa buong Kapuluan o sa buong Visayas, lalawigan, sa lahat ng mga lalawigan sa Visayas, talagang talagang matunog yung pangalan ng RPA-ABB. Si Kuya kaya, ano kayang grupo meron ito? No? So kung totoo man si Kuya na naghahamon, sa kanila na ho yan, hindi na tayo sasali ho dyan kasi sana walang mangyari o hindi mangyari itong paghahamon ni Kuya kasi sa pagkakaalam ko hindi atras din yan si Boss Amo Congressman Stephen Paduano diya sa kasama ho ito sa UWAD Committee mga kabalitaan. So Kuya, mag-isip-isip ka rin, baka nagbibiro ka lang, masamang hindi magandang biro ho yan sinasabi ko sa iyo. Pero yun nga, anong masasabi mo President Bongbong Marcos? At sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang So hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kaya pala. Yung season na susunod. So nakapagtanim na ho sila, katatanim lang at nakapag-ani na agad mga kabalitaan. Okay, magandang yun, napaka-high-tech talo mo pa yung agrikultura ng China. Katatanim lang ho natin tapos nakapag-ani na agad mga kabalitaan. At ano pa ba yung masasabi mo sa patungkol sa paghahamon ho dito ni Kuya kay Congressman Paduano? At sa amin narinig na namin ho yan. Ano pa ba? Meron pa bang sasabihin? Okay. It's there's hindi naging Chinese to. Ano ba? Naging Mandarin yung pananalita or salita ni President Bongbong Marcos. Ano yan, President? Not it that. Okay. It's there's hindi. Ay nako, hindi ko maintindihan Talagang pagod, pasensya. Ipagpasensya nyo na si President kasi ang dami niya kasing tawag nito. Inaharap ngayong problema ng ating bansa, yung flood control projects at kung ano-ano pa. Kaya sa sobrang pagod ang mabibigkas niya lang ay that mga kabalitaan. Tama ho po ba, President? Not it that. Okay. Okay, not it that. Not it that daw. Ang ibig siguro notice that. Okay, baka ganun siguro. Not it that. Okay. Okay. Gets na ho namin President Bongbong Marcos. So salamat, pahinga na ho kayo dyan kasi nakakaawa ho kayo, pagod na pagod kayo, no? Huwag nyo lang intindihin yung mga issue dyan, issue sa Kongreso, sa Senado, at yung mga investigation na yan sa flood control projects. Hintayin mo lang, magpahinga ka muna. Basta importante na kapag harvest na ho kayo, hindi na tayo aangkat ng bigas sa sa ibang bansa kasi bali-balita ngayon mag-aangkat na naman ng bigas. Panibagong gastusin na naman ho at porsyento ho na makukuha ng ating mga buhaya ho dyan sa mga kawani ho dyan sa Department of Agriculture. Tama ho ba? Nakapag-harvest na ho tayo? At sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang
So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Okay. Gets na ho na mo, Mr. President. So, ayun. So, pagpapahingay na natin si Mr. President kasi nakakaawa, nakakapagod ho mga kabalitaan. Dito sa mga iniimbestigahan nila, akala mo kung sino. Isa pa rin yung congresswoman na yan, yung lumba-lumba na yan, akala mo napakagaling. Tingnan mo, Sos Mariosep. Grabe, aywan ko. Siguro, yung mga hindi nakakaintindi, abay akala niya ang gagaling niya itong mga animal na mga kongresistang ito. Mga bobo naman. Hoy, lahat kayo na mga kawatan dyan. Hinahamon ko dyan. Basta kabit tayo ng kwan, kadina. Kahit na sino dyan, yung mga mayayabang dyan sa quadcom na yan. Lalo na itong Paduano na ito. Diyan tayo sa Lunita nga. Sige nga, ang kakapal ng pagmumukha nyo, nagsisiga-sigaan pa kayo. Lumabas kayo dyan sa kongreso, dito nga tayo sa Lunita, buha ka ng ina nyo. Hoy, partida pa kayo. Partida pa. Dahil ako, ang tanda-tanda ko na versus sa inyo. Bata lang ako, tingnan at saka gwapo ako. Kaya hindi nyo halata na 175 years old ko na. Kaya lang ako hindi halata kasi nga, sabi ko nga, yung mga itsura ninyo, ang papangit nyo dyan. Wala man lang maganda ang itsura dyan sa inyo. Mga buha ka ng inan nyo. Yung Paduano na, ano yan? O kaya nga sinabihan ni President Duterte na unggoy yan eh. Mamaya, kayong lahat yan, na mga kawatan, basta kailangan magtali-tali tayo ng kadina. At ang agwat lang natin, isang roller lang ang agwat natin. At mapipirmahan natin ang kasunduan sa Supreme Court na walang anumang habol ang isa't isa kung sino ang tutumba. Ito pa ang sabihin ko sa inyo. Isa pang nakakalabang kayo. Magsama-sama kayo. Ang ibibigay ko lang sa inyo, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Pag hindi ko kayo pinataob dyan sa loob ng 10 segundo, talo ako. Sige daw, at may postahan to Lahat ng mga kinulimbat ninyo, ipostan nyo na sa akin. Ipostan nyo na. Titriplihin ko kung magkano man yung kayamanan nyo dahil alam ko mayayaman na kayo dyan sa mga kinawat ninyo. Sige, titriplihin ko kung gaano kalaki ang yaman ninyong kinulimbat ninyo. Basta tanggapin nyo lang itong hamon ko, magpatayan tayo dyan para tapos ang kwento. Hindi itong si President Duterte ang babastusin ninyo. Tang-ina ka. Tingnan nyo mga kababayan mangingilabot kayo. Ito papanood ko sa inyo, mangingilabot kayo, itong inaasal itong Paduano na itong unggoy na ito. Okay, so tapusin na natin yan kasi parang high blood na si Kuya eh. Kung high blood si Boss Paduano, mas mas high blood din pala to si Kuya, mas sobra pang high blood nito pala. Anyway, yun po yung paghahamuno nitong si Kuya. So, hintayin natin yung next upload ng video nito kung may sasagot ba o may magre-react ba nito mga kabalitaan. Ayun po. Ayun na po mga kabalitaan. Yun po ang ating reaction video sa ngayon. Kung nagustuhan nyo po yung ating video presentation, i-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At matsalam ho sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating video presentation ngayon, reaction video dito ho sa Danagan Balita News Update. At lubos ho nating pinasasalamatan ho itong mga bagong viewers ho natin, subscribers.
Matsalam ho sa inyo at ingon man sa mga Bisaya diha, no? Dagang salamat sa mga Bisaya. Kag ipaabot ko lang gali sang mga Hiligaynon speaking naton da sa Iloilo, sa Guimaras, yung mga Karayada. No, kung madamo gid nga salamat sa inyo kay ara gi kamo yan padayon kamo sang nagalantaw bala sang atong na video. Tani man na hindi kamo magsawa sang paghatag sa inyong suporta kay at least ininga impormasyon madulong naton da sa inyo, no? Magbuligay lang ta. Kung ano ang mga problema di mabalaan naton kag may pasabot naton da sa inyo, di po bala? So sa mga Hiligaynon speaking, madamo nga salamat. Sublion ko ha. Sa liwat, madamo gyud nga salamat kag halong makamo kung saan makamo sa aton nga kalibutan, mga OFW nga mga Hiligaynon speaking, mga Bisaya. Ayon, maraming salamat ho sa inyong lahat mga kabalitaan. At muli, ako'y magpapaalam na dahil medyo mabahaba na yung oras yung video presentation ho natin ngayon. At sana hindi kayo magsawa ha. Again, sa mga bagong salta, mga bagong nanonood, huwag niyo pong kalimutan. Mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. And don't forget to click the notification bell. Talagang pop-up ho yan sa cellphone niyo or sa laptop or kahit anong gadgets. Dahil po nakaklik na ho kayo sa notification bell, ino-notify lang ho kayo right away mga kabataan. Ako'y magpapaalam na po. Kita-kits tayo sa susunod pang mga video ating i-upload sa susunod ng mga oras. To God be the glory. Momwa, chip chip. Peace out.